Ngayon nandito tayo sa Tondo kung saan pupuntahan natin isa sa mga kilalang player dito sa Tondo. Samahan nyo ko. Tara. Tao po. Ay, idol. Tara, masok. So ayun mga ka-Hoopex, nandito tayo ngayon sa bahay ni Idol Jet Vidal. Yun. Salamat sa pag-welcome po sa amin dito. Sa ngarangalan. Yun. So yun po mga ka-Hoopex, may pagkwentuhan tayo kay Jet Vidal at meron tayong mga katanungan sa amin. And a steal! Thompson! Drop pass! Vidal with the basket! They're looking for Vidal for the lead! And they get it! Kilala naman natin si Idol Jet Vidal. Sa NCAA pa lang, sobrang lakas talaga ng impact niya sa mga humahanga sa kanya. So, dami nagtatanong, ano ba nangyari sa idol nilang si Jet after ng NCAA? Bali, after NC, tinuloy ko pa rin yung career ko sa basketball. Dami ko pa rin nilaruan ng mga liga like MPBL, yung PBA D-League. So, nag-try din ako sa mga abroad ng mga as import. So, nag-try ako sa Dubai, naglaro rin ako sa Malaysia, Vietnam, Abu Dhabi. After ng lahat ng yun, basketball pa rin yung pinagkakaabalahan ko para sa pamilya ko ba. Grabe, sobrang daming nilaro ni Idol Jet. Ruela battling Mariano for it. Vidal versus Montilla. Vidal open. He makes the three! Wow! Pero ang tanong ko, nag-draft ka ng PBA, di ba? Oo, nag-drop ako noong 2014 sa Barako Bull. Kaso hindi pinalad. Sa mga nilaruan mo sa ibang bansa, ano ba yung pinakamalaking liga na nalaruan mo? Para sa akin yung sa Abu Dhabi kasi nirepresent namin yung bansa natin. 2014, isa si Jet sa mga players na nagrepresent ng Pilipinas sa Abu Dhabi International Basketball Tournament. Nakalaban nila dito ang mga bansang Bahrain, Egypt, India at USA. Sino yung mga kasama mo? Bali kasama ko dun si Idol Marlo. Grabe yung mga fans sa kanya, sinisigaw, he never. Tapos sila Billy Robles, sila Japs Bautista, sila yung mga kasama ko, sila Lodovice. Yun, oh. Lalaki ng mga nakalaban namin dun, halos ako shooting guard, kabantayan ko 6'6", mabantay sa akin. Ang depensa na nga lang ginagawa namin, zona na lang kasi pag tao. Hirap kami, pinupostihan kami. Sobrang ano yun, disadvantage yun, lalo na pag malaki. Pero pag sila naman nakatao sa amin, ano sila, parang disadvantage nila kasi mabibilis kami. Yun, tas may play. Ano. So nalilibre kami, nakaka-shoot, nakakasabay din ganun. Nagpapasalamat po kami sa sumuporta sa amin. Sana po suportahan po kami ulit sa next game po. Actually, umabot kami quarterfinals doon. Tapos doon natalo na kami sa India. Mga ka-Hoopex, si Idol Jet talaga, yung buhay niya talaga is basketball. So, after na ito sa ibang bansa maglaro, uuwi, tapos maghabang ulit ng panibagong liga, tapos lalaro ulit. 22 ang kailangan punuin dito ng Rising Sun. Vidal, nice fly-by move. Perfect. Expedition jumper. A veteran move. Galing dito kay Miranda as Vidal! Tres na naman yan, pang-anim ni Jet Vidal. May bala ka pa bang pumasok ng PBA? Siyempre, gusto ko pa rin makarating doon. Lahat nangangarap doon pero sinusubukan ko pa rin ngayon, nagpapakita pa rin ako sa mga nilalaro akong liga. At least kahit pa paano baka may makapansin ba sa PBA. Kaya di mo labo kasi so kung talaga si Jet, talagang sharpshooter to. Talagang di mo hayang mapabayaan sa 3 points si Idol Jet Sanity. Jet Sanity, ano yung naalala mo sa moniker na to? actually yung naalala ko yan yung laro namin sa EYAC eh. Kasi parang doon ako tinawag na Jet Sanity is for real. Parang naglabas yung NCAA na gano'n. Kasi parang laban namin sa EYAC, 1 minute na lang, 11 yung lamang nila, nanalo pa kami. 1 minute? 1 minute. Bali, 3 3 points yung na-shoot ko noon. Tapos yung last na shoot ko is for the win. Buzzer beater pa.
puro trap kami, tapos nata-turnover sila. Na tumatama naman yung tira. Grabe. Doon umiyak si Coach Arik sa Tuwaba. Doon siya kaya yun yung talaga hindi ko makalimutan sa laro na. 1 minute, 12 points, tapos yung last shot, game winner. Oo, kaya ang sarap sa feeling na tapos college. Parang that time doon ako tinugma kay Linsanity kasi parang kaputukan din ni Linsanity noon, Jeremy Lin. So kaya din kasi tinawag na si Jeremy Lin na Linsanity kasi sunod-sunod din yung mga game winning shot. Katulad din kay Idol Jet. Ipinanganak noong June 14, 1989 sa Tondo, Maynila. Pangalawa sa 4 na magkakapatid itong si Jet. Nagsimula ako maglaro ng basketball. Elementary days pa lang po, naglalaro na po ako. Kasi halos lahat dito sa lugar namin naglalaro. Makakita yung sando nila, Vidal. Ano mo si Jun Vidal? Pag sinabi papa niya. Ang ama ni Jet na si Jun ay isa ring mahusay na player noon dito sa Tondo. Nung una, papa ko yung putok din dito, shooting din laro. Nung time nila, wala pang 3 points. Wala pang 3 points. So talagang perimeter talaga siya. Halos sa scoreboard sa mga liga daw, kinukwento niya po. Lumalagpas talaga yung score niya sa bumababa na sa pangalan. Sa score sheet. Sa score sheet. Talagang pag na binitawan niya po, pasok talaga. Yun talaga yung laro niya. Actually, yung papa ko isa sa nag-influence sa akin sa basketball. Dahil lang din, sikat din siya sa Tondo, gusto ko rin mangyari yun sa akin. Parang ngayon yung naging inspirasyon ko para makamit din yung pangarap ko. Mga 2 years, 3 years old siya doon. Umawak ng bola yan. Nakakita ko, di forma na gano'n. So kinuha na ko ng picture. Kaya kahit payat, kahit maliit, sumasabay dun sa mga kuya niyang high school na. Sabi ko nga payat-payat mo, sabay ka ng sabay dyan, masasaktan ka lang. Pero sige, laro, hanggang magpakita mo yung mga libag sa liig, kili-kili, paa, kadumi-dumi, diyan lang sa bakanting lote. Sanay po ako sa araw ng bata. Kahit tirik yung araw, open court, naglalaro ako. So tiniis ko yun para mag-improve. Certified batang Tondo itong si Jet. Kaya namulat ito na pinapanood ang mga matitinik na manlalaro noon sa Tondo. Mga bata pa kami, talagang pumutok po rito sila Nino Marquez, sila Bermut Roque. Shooting din po yung mga laro. Kaya sila yung parang naging idol ko po that time. Actually, magkasabay kami ni Paul Lee sa NC nung high school. Grabe talaga dito sa Tondo mga ka-upik, sobrang daming player. Sa tingin mo, bakit sobrang daming magagaling na point guard dito sa Tondo? Ano pa meron sa Tondo? Sobrang dami kasing court dito. Halos talaga lahat mga bata. Bata pa lang, mahawak na ng bola, nahahasa na. Kahit saan ka pumunta rito, may court. Talagang matitrain yung mga bata. Tsaka feeling ko mga OPEX dito sa Tondo talagang competitive mga tao. Kasi sobrang daming court. Ultimo ice tubig talagang pakipagpatayin mga bata dito. Siyempre parangan ka, di ba mag-ensayo araw-araw para mapakita mo na magaling din ako, no? Yung mga ganong mindset ng mga kabataan. Vidal, walang kalilangan! Parang nakikita ko dito sa Tondo, once na may nakilala, parang ayun yung nagiging inspirasyon ng mga bata. So hindi yung mga bata, nagpupursige sila lalo na magiging ganun din ako. Kalugar ko yan, Tondo, parang yung ina-observe ko lang. Kahit napakasimpleng liga, yung mga player dito all out, hindi nila binabasta-basta yung laro. Yung mga liga dito kasi, magugulat ka, NCAA player, yan, mga pro player, ex-pro. Sa murang edad, tumatak na sa isip ni Jet na balang araw, siya naman ang hangaan ng mga kabataan dito sa Tondo. Naglalaro ako kahit saan para magkaroon ng mga kakumpetensya kasi doon ka mag-i-improve sa mga magagaling na kalaban. So, yun, laro lang kami ng laro rito. Sa akin talagang gusto ko ito Kaya lahat ginawa ko, nagtiyaga ako.
Nag-tryout ako sa mga school. Tapos nung high school, nagulat talaga ako. Magta-tryout daw siya na sa Malaysia ako noon. Sumulat sa akin. Sabi niya, pa, pinababalik ako ng coach. Talaga, kiluwa nga siya, natuloy. Tuwa naman ako dun sa abroad. Magkakaroon ako ng anak na lalaro ng AC. Ako hindi nakalaro ng malalaking eskwela eh. Naglaro ako nung high school sa PCU. Nag-NCAA po ako. Pagka-graduate ni Jet ng high school, sinabak agad ito sa sumunod na season ng NCAA Seniors. Freshman siya, senior naman itong sila Belga, tsaka Espina, tsaka si Castro. Jason Castro. Yan, yung tatlo na yun, nakakampi niya sa PCU, yung unang taon niya. Hanggang yan na nga, lumaban sila sa senior NCAA. Lumaban sila ng final, sumabot sila ron. Hanggang nalipat sa Perpetual, doon siya nagkaroon ng malaking break. Doon na siya pumutok, nabigyan siya ng playing time talaga ni Coach Ari. Sa Perpetual, dito ko na nakasama sila Scotty Thompson, sila Harold Arboleda, sila Mark Sumera, yung mga kadikit ko lagi sa school. Mabilis na buo yung samahan namin kasi nasa isang dorm lang kami. So halos araw-araw magkakasama kami. Parang tulog lang yung magkakaiwalay kami kasi solo-solo kaming kama. Ganun. Naging matagumpay ang karera ni Jet Sanity sa college basketball. Nagkaroon ng bachelor's degree sa kolehiyo. Di man natin siya nakitang naglaro sa PBA. Hindi siya tumigil na tuparin ang kanyang pangarap sa basketball. Sa ngayon, may sarili ng pamilya itong si Jet kasama ng kanyang 2 anak. Paano mo napapanatiling kondisyon yung katawan mo sa panahon Doon lang sa bahay lang. Actually, nung lockdown kasi, sa Subic kami nagstay sa bahay ni Mrs. So doon lang ako, takbo-takbo lang ako sa labas ng bahay nila. Dahil sa pandemya, kinailangan din ni Jet na dumiskarte para sa kanyang pamilya. Nag-try din pala ako mag-grab noon as parang may pang-extra kita ba. Bali ang biyahe ko noon, Subic, Manila, ganun. Kasi syempre, hindi naman tayo pwedeng matinggal. Kasi lalo na ngayon, 2 na yung baby. Kasi before nung nasa MPBL pa kami nung nung nag-pandemic eh. Na-stop yung finals namin against Davao. So apektado ako, wala akong income, wala naman din kaming business, ganyan. Kaya nag-try ako nung Sa grab. Pero may bastahan na rin dati. Ay oo, nung kami? Sa gitna ng aming interview kay Jet, ay biglang may nag-video call. Meron tayong makakausap na idol, isa pang idol. At naging teammate ni Idol Jet Vidal. Idol, pa-store mo lang. Kasi na-imbitahan ako ng UPEX gusto ka sana ma-interview konti. Ito si Idol. Sikat UPEX lalo. Idol Scott, kamusta po? Okay lang. Yun o. Nawapanood, po bro. Panood daw. Yun o, thank you po. May onting questions lang po ako tungkol kay Idol Jet Vidal. Kasi syempre, naging teammate mo din siya. Ano po bang naaalala nyo pag sinabing Jet Sanity? Ano unang sabihin ko? Off the court o on the court? Parehas. Thompson, drop pass, Vidal with the basket! Sinabing Jet Sanity, naalala ko, parang matik na sa dress yan. Yung mga... Naalala ko kasi yung game namin dati sa Beda, tamba kami, parang talaga yung po yung Jet Sanity. Tamba kami, third quarter, inapol niya mag-isa eh. Inapol niya mag-isa? Naipanalo namin yung game. So parang nakailang 3 points sa third quarter. Yes, para sa dress yun lagi. Off the court naman po. Off the court?
Sanity din ako. Higip. Kaya, off the board, sobrang tropa, sobrang friendly dyan. Kaya, dami niyang, kaibigan. Kaibigan. May message ka po ba kay Jet Vidal sa pagpapursue sa kanyang karir ngayon? Oo naman, syempre, ang daming league ngayon, di ba? Sobrang daming league, ang daming opportunity. So, sana tuloy-tuloy niya lang lahat kaya, di ba? Kahit pa paano, ang dami niya ng mga achievements na nakuha niya. Syempre, pagpatuloy niya pa rin kasi yun yung mahal na mahal yung gagawin. Syempre, hindi naman nawawala talaga yung basketball sa puso niya, di ba? So, alam natin, personally sa kanya, marami siyang struggle, pero nakita naman natin kung saan siya ngayon, di ba? Diyan pa rin siya sa industriya ng basketball. So, di makakalimutan yun dyan sa atin. Yun, saludo pa rin ako sa kanya. Idol, thank you Thank you na pagbigyan mo ako. Abangan din yung picture mo. Ayun, sa mga viewers, subscribers at mga taga-suporta ng UPX, patuloy nyo silang suportahan. Talagang marami sila natutulungang players, marami sila na-feature na talagang hindi na nakikita ng mga ibang tao dati. So, ang laking bagay. And syempre, suportahan din nila nito. Scotty Thompson Official sa YouTube and UPX. Yun. Thank you bro. Thank you po, Idol. Salamat, ingat. Jet, Sanity, anong plano mo after ng pandemic? Siguro after pandemic, pag bumalik na sa normal, pupush ko pa rin yung basketball. Kasi dito ko nabubuhay yung pamilya ko. Actually, sa mga nagtatry ako sa mga work, mag-apply ba? Basketball din talaga yung first na kukunin sa akin, di ba? Kumbaga panglaro sa ganyan-ganyan, di ba? Intercompany. So, para sa akin, after pandemic, pupush ko pa rin talaga yung basketball. Para sa mga gusto talaga makamit yung pangarap nila, unang-una talaga para sa akin is yung disiplina. Kasi pag wala ka nito, wala nang mangyayari sa'yo. Gawin mo motivation yung family mo din. Tapos si Lord. Kasi kung wala siya, wala naman tayo dito. Maraming salamat, Idol Jet Sanity, sa konting kwentuhan at nakilala natin siya. Mga ka-OPEX, kung gusto nyo pang makapanood ng ganitong episode, comment down below nyo lang. Yung mga idol nyo, baka sila nasusunod natin mga kwentuhan. Siyempre, bibigyan natin sa Idol Jet Sanity ng ating OPEX merch. Yan. Siyempre, para may magamit siya sa kanyang ensayo. Siyempre, supportahan nyo rin ang ating merch para good style hat. Shoutout nga pala dito sa mga taga-Tondo, sa BYM dito, yung mga grupo namin sa basketball. Yung mga teammates ko, shoutouts.